Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla at kapartner po natin ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin ng MX3 Natural Supplements. Kung meron po kayong katanungan, may hotline number ang MX3. Ang number po nila ay 0918 8888-693. Hanapin din sila online. Meron po silang Facebook page na MX3 Natural Supplements. May website sila mx3ph.com. Sila po ang katuwang natin sa discussion ngayong gabi tungkol sa kalusugan. At ang topic natin ang tumataas na kaso ng HIV o yung AIDS din, o yung nai-infect ng HIV. At para pag-usapan yan, nasa linya na yata natin ang ating medical doctor, si Dr. Edwin Bien, mula din po sa DMI Medical Supply Co. Inc. Doc, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Chess. Magandang gabi sa mga nakikinig po sa atin. Nag-surface itong balitang ito, Doc, na may kinalaman sa pagtaas ng kaso ng HIV or AIDS sa Pilipinas at ang alarming yata doon para mas bumabata yata yung edad. Doc, meron nga pong balita na bata ng pabata or mga mas batang edad, malaking porsyento ng nagkakaroon ng HIV. Lalo na yung tinatawag na hindi na millennial, Doc, no? Kasi medyo may edad na yata yung mga millennial ngayon. Pero yung Gen Z, sila Doc yung mas bata sa millennial eh. Sila daw yung ang taas ng kaso ng ng HIV. At saka alam mo ba, the youngest na nakita nila ngayon dito ay isang 12 anyos na lalaki. At doon sa mataas na kaso ng HIV dito sa ating bansa, no, umabot nga ng 500% daw ang itinaas. Nasa mga 70 plus to 80% ay kalalakihan. So, bakit kaya sila nagkakaroon? Maraming factors yata, Doc. At di ba sasabihin kahit ang mga eksperto, yung ating representative from Population Commission and Development, maraming factors eh. Kumbaga, hindi pwedeng i-point out lang daw sa iisang dahilan, Doc. Iba noon, iba sa ngayon no? Alam mo, noong early 1960s pa yata o 1950s pa Hindi naman HIV ito dati, SIV. Yung S stands for simian. Simian is scientific term para sa unggoy. Nakita nga nila noong araw, ang nagkakaroon ng ganitong virus, yung mga unggoy, kaya lamang nalipat sa tao, there was a time na hinahunting talaga ng mga taga-African ang mga unggoy. At hinahunting nila for many reasons. Yung iba, binibenta kasi nila. Yung iba, kinakain nila. At natatalsikan sila ng dugo nito o ng kung ano-anong mga liquid secretions nitong mga hayop na to. Kaya nagkakaroon sila ng virus na ito. And then nailipat lang ito noong 1970s, 1980s sa tao na talaga at napunta na nga sa ibang bansa. Pero nagsimula ito, Congo pa Africa Baka, Doc, curious yung ating mga listeners. Bakit kapag nakakarinig tayo ng mga sakit at ang etymology, o kumbaga pag binalikan mo pala, saan galing? Bakit parang sa hayop galing, Doc? Di ba yung monkeypox galing daw sa unggoy? Nung COVID galing daw sa paniki o galing din yata sa hayop. At eto palang HIV, ngayon ko lang din nalaman, Doc, na ang pinagmulan palang pinakauna ay mukhang sa hayop o sa unggoy din. Bakit nga ba nakakakuha tayo ng sakit sa mga hayop at ba't kumakalat din sa tao at nagiging kumbaga nagiging epidemya, parang ganun. Alam mo, ang tawag dito sa mga karamdaman galing hayop, zoonotic. Zoonotic, no? Z-O-O.
So kumbaga, alam niyo na yung zoo. Yes. Nitong mga hayop na to, dati sa kanila lamang nakakaapekto, pero tumatalon na papunta sa tao dahil yung mga mikrobyong ito, nagkakaroon na sila ng hindi na sila specific sa species. So kung saan sila pwedeng mag-survive, tumatalon na sila at nangyayari nga, tumatalon siya sa tao. So marami ng karamdaman tuloy na nakukuha natin mula sa hayop. Any secretions ng mga hayop na ito ay maaaring magtaglay ng mikrobyo. Yung mga viruses and bacteria, no? Tapos yung mga taglay-taglay na mikrobyong na ito, pag pumasok sa ating katawan, sa ngayon, dahil humihina na rin ang ating panlaban na naturalesa, nagkakaroon sila ng chance to take hold. Kumakapit sa loob ng ating katawan at nai-infect na tayo. Mm-hmm. Yun ang pagkakaiba sa ngayon kaysa sa noon. Noon parang malalabanan pa natin eh. Kasi can you imagine, dati wala naman tayong mga monkeypox, di ba? Wala tayong COVID, Saka very rare, Doc, di ba? Very rare eh. May panlaban siguro ang mga katawan natin noong araw laban sa mga zoonotic microorganism. Pero ngayon, humihina na yung panlaban natin eh. So they're able to take hold. Itong mga mikrobyo at nakakapasok na sa katawan natin. Dumarami yung mikrobyo, baka dahil yung kapaligiran natin, hindi na rin kasing linis noong araw. Nagiging siksikan na rin tayo in one area. Kaya ang bilis ng kumalat sa ating populasyon, yung interaction natin sa hayop, mas nagiging close. Pero Dok, itong HIV, kumbaga mas nakilala kasi ng mga tao yan, mas alam ng mga tao as something na transmittable siya via sexual contact. Kaya hindi natin lubos maisip na galing pala sa hayop itong virus na ito. Oo nga, di ba, nabanggit natin kanina, during the early 60s, ito ay dahil sa pag-consume ng mga tao ng karne ng infected na unggoy. Hindi lamang sa pagkain, kundi yung pagtilansik siguro sa kanila ng mga body fluids na ito. Pero once na nandito na sa tao, ito ngayon 1980s na ngayon, pwede nang tumalon from person to person through sexual act. Usually, isa, pangalawa ay from mother to child. Halimbawa, yung nanay ay positibo, tutulay sa kanyang dugo, papunta ng placenta, papunta ngayon doon sa bata. Tapos, more common than that, yung paggamit ng droga. Kasi ang droga na ginagamit sa ngayon ay ini-iniksyon. At yung mga nag-i-iniksyon nito, hindi naman sila conscious sa karayom. So, nagkakaroon sila ng sharing ng needles. Yun ang pwedeng panggalingan nga nito. Sabi ng Population Commission, taga-probinsya yung na-record nila na pinakabata na infect ng HIV. Ito yung recorded, ito yung reported, ito yung nagpa-screen. Pero baka din may mga hindi pa screened, Doc. Marami eh. And magtataka ka, paano ang isang 12 anyos na lalaki ay pagkakaroon nito? Oo. Kaya among the Gen Z, paanong ang 19, 18 na bata ay magkakaroon nito? Kaya iisipin mo baka yung preference nila for sexual acts. O kaya baka mamaya hindi preference lang dahil yung patalon-talon sila, yung from different partners to another, baka doon nakukuha. Dok, paano kung halimbawa, ngayon nga, sabi natin, di naman lahat, pero promiscuous ang pamumuhay ng mga kabataan because of so many things na nakakaapekto nga dyan, Dok, hindi nila alam na siguro yung kanilang naging kapartner ay positibo pala. Baka yung nakapartner din nila, hindi din alam. Tapos sila ay infected na pala. Ano po yung mga sintomas, Dok? Alam nyo yung beginning ng HIV infection. Pumasok pa lang sa katawan natin mikrobyo, magsisimula yan parang trangkaso lang eh. Lalagnatin. Pwede kang magkaroon ng sore throat. Pwedeng sasakit ang ulo mo, medyo giniginaw ka, nanghihina ka, masakit ang iyong mga kalamnan, pati na rin yung iyong mga kasukasuan, madali tayong mahapo.
pwede ganyan. Pag kinapa mo yung leeg mo, may mga kula-kulani. Ayan. Tapos may mga sugat-sugat sa bibig natin. Yan ang HIV o sintomas nila. Medyo tricky ng kaunti, Dok, dahil itong mga nabanggit mong sintomas, parang sintomas din kasi ito ng iba pang mga sakit, Dok. Oo, parang ang trangkaso, sabi ko no? Kaya lang, ang pagkakaiba nito, sa loob lamang ng siguro 2, 3 o 4 na linggo, tuloy-tuloy ang mga sintomas na ito sa'yo at umaabante. Ibig sabihin, pwede ka na ngayon magsimulang mga yayat, uubuhin, lumalaki ang mga kulani. Nung unang-unang nakakilala ako ng positibo sa HIV, yung dila niya nagkasugat at hindi gumagaling. At patuloy na nagdurugo. At dahil nagpapacheck up siya sa akin, hindi naman niya alam kung anong sakit niya, nahihiya siyang malaman ko na nagdurugo yung dila niya. So habang kinakausap ko, tinatakpan niya yung bibig niya ng kamay niya na may hawak na panyo. At napun ako, yung kanyang Adam's apple ay up and down, up and down. Ibig sabihin, may linulunok siya. So, sinabihan ko na pwede ko bang malaman bakit lunok ka ng lunok? Ngumanga ka nga, kumuha ko ng flashlight. Binuksan ko yung flashlight sa bibig niya. Nasyak ako dahil nakita ko yung kanyang dila. 1/4 ay putol na. Oh, At nagdurugo na ang dugo nito ay parang kalahating kutsarita, mayat maya. Yun ang nilulunok niya, yung dugo. naku, pasintabi po sa mga kumakain, pero ito pala ay posibilidad na maranasan ng isang taong hindi niya pa alam. So, Dok, upon check-up or consultation, tsaka lang ba niya nalaman? Tsaka lang siya nakapagpa-check? Na-diagnose na siya yung HIV positive? Pinapatest ito. Alam mo, tinetest ito sa mga government facilities eh. One of that is sa San Lazaro Hospital dito sa Avenida. Mga government hospitals, tinetest na rin ito, no? At kapag nakita na yung tinest na ito ay nagpositibo, kailangan yung doktor required i-report ito sa gobyerno, sa CDC o Disease Control, Center for Disease Control, para mabibigyan ng sapat na warning yung pasyente na maaari siyang makahawa sa iba. Dok, minsan, syempre, pag malalaking ospital, nakaka-intimidate para dun sa mga pasyente na, kumbaga, clueless pa nga sila, ano yung kanilang nararamdaman. Baka HIV, baka pwede rin namang hindi. So, other than hospitals, ngayon kasi marami na yung mga diagnostic and laboratory clinics, Dok. Oo, in fact, ginagawa na nga itong testing for screening for some people na gustong mag-donate ng dugo. 'Di ba? Pag mag-donate ka ng dugo, yung dugo mo i-screen nila 'yon. Sa testing nila ron ay for hepatitis at saka HIV. Okay. So may mga klinika, mga laboratorio na tinetesting na itong mga dugo. Mag-break lang tayo, Dok, at sa ating pagbabalik, itutuloy po natin yung discussion at sasagutin natin paano ang gagawin sakaling yun nga, nakapagpa-test siya, nakapag-ipundok ng lakas ng loob, di ba? Na makapagpa-test, tapos nag-positive. Ano ang unang dapat gawin ng isang individual? Pag-uusapan po natin yan, katuwang po natin ang MX3 Natural Supplements. Kapartner din natin si Dr. Edwin Bien, isa pong medical doctor, pinapaliwanag sa atin yung mga impormasyong kailangan natin para maunawaan yung HIV at saka yung AIDS. Tayo po ay magbabalik. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New
Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating programa. Katuwang po natin ang MX3 Natural Supplements. May hotline number sila, 0918-8888-693 o kaya naman po sa Facebook, MX3 Natural Supplements. Hanapin niyo po yung kanilang page. Kung may katanungan po, i-PM niyo ako, Cheska San Diego Bobadilla. Lalo na po, medyo sensitive yung ating pinag-uusapan about AIDS and HIV, yung ating topic ngayong gabi. Kapartner nga po natin si Dr. Edwin Dia, nagpapaliwanag tungkol sa ating topic na ito. So, Doc, halimbawa sila ay nagpa-test, tapos nag-positive. Siyempre, ikasashock nila ito, yung iba may hinala na somehow, pero confirmatory, Doc, ano po ang gagawin nila kapag nagpositibo? Well, unang-una, kailangan tatanggapan nila to, no? At alam ko, masakit sa kanila ito, pero may mga bagay na kailangan maging discreet naman na sila. Unang-una, kung alam mo na nagpositibo ka, kailangan umiwas ka na mailipat ito sa iba, di ba? Para hindi ka na makahawa din. Pangalawa, may mga bagay na dapat mo ring iwasan, hindi lamang yung paglipat sa iba, kundi na madagdagan pa yung iyong karamdaman. Kasi common sa mga ganitong kaso, Chess, nagkakaroon ng opportunistic infection. OI, opportunistic infection. Another example, Chess, no? Isang pasyente na naman, nadinig ko na may sakit siya sa baga na tuberculosis. Nagtataka siya na ang tagal-tagal na niyang umiinom ng gamot sa TB na lampas na ng 6 na buwan at hindi gumagaling yung kanyang TB, bagkus papayat pa siya ng papayat. Paubo pa siya ng paubo at may dugo na lumalabas sa kanyang ubo. So ngayon, yung doktor dapat magsususpecha nga uli. Pataas ang kanyang suspicion, pinatesting uli at doon na lumabas. Bukod sa tuberculosis na positibo, ang pinanggagalingan kaya hindi siya gumagaling, HIV positive din siya. Hindi naman sinasabi ko na lahat ng mga positibo dyan na may mga tuberculosis, baka may HIV, no? Wag naman po. Pero kayo na po mismo ang magwawari sa inyong sarili eh. Ano ang inyong sexual practices? Kamukha ng sabi ni Chess kayo ba ay palipat-lipat sa inyong mga kapartner? Kayo po ba ay hindi maingat sa pakikipagtalik at hindi nagsusuot ng mga proteksyon? Napakahalaga, Chess, na tanggapin natin na ang saklap, sabi ng WHO, number 4, ang AIDS sa leading cause of death. Oo. Paano, Doc, yung iba na alam naman nila na sila ay isa lang ang partner? Behave daw siya. Hindi niya alam yung kapartner pala niya, Doc, yung may multiple partners. Yun ang problema. Alam mo, Chess, ito masaklap, nakakatakot ito. Minsan, yung pakikipagtalik mo sa isang tao, lumalabas ang karamdaman 3 o 4 na taon bago mag-manifest sa'yo. Paano kung yung kapartner ngayon, 3 years ago, ay may nakakontak pala na positibo? Yun. At saka lang maililipat sa'yo many years after. Hindi lamang yun, kung siya rin ay nasa lina ng dugo. But of course, alam naman natin, ang mga dugo na isinasalin nag-undergo yan ng screening, no? Pero paano kung natusok kayo ng karayom mula sa isang infected needle? Halimbawa naman, hindi kayo drug addict, pero hospital worker pala yung kapartner ninyo. Aware dapat lagi tayo kapag may mga sintomas tayo ng karamdaman na hindi gumagaling-galing. So, yun ang iniiwasan talaga, no? Yung opportunistic infection, which is very common. Ngayon, ang tinetest dyan, Chess,
Kanina, tinesting na sila kung positive sila ng HIV, di ba? Ang next na ititest ng doktor dyan, yung viral load. Iba yung pagiging positibo, iba yung napakataas ng iyong viral load. Ibig sabihin ng viral load, gaano karami yung virus sa'yo. Kapag napakataas ng viral load mo, may isa pang tetestingin yung doktor yung tinatawag na CD4. Yung CD4, ito po ay isang uri ng white blood cell sa katawan natin, particular ay letter T, no? Lymphocyte. Ito yung lumalaban dapat sa mikrobyo. Pero kapag bumabagsak na ang iyong CD4, T lymphocyte, ibig sabihin, yung katawan mo wala nang panlaban. Alos sa mga impeksyon. So papasukin ka na ng kung ano-anong mga impeksyon. Simpreng sipon, simpreng trangkaso, simpreng ubo, papasok na yan sa'yo. CD4. Dok, may nagtatanong sa atin sa Facebook, sabi niya, paano ko po malalaman kung HIV positive yung aking partner? Dok, hindi mo naman yata pwedeng ipatest without their consent, di ba? Yon. Kaya alam mo, may mga tinatawag tayo na post-exposure prophylaxis. Meron ding tinatawag na pre-exposure prophylaxis. Ibig sabihin, makikipag-relasyon ka. Ngayon, dun sa pakikipagrelasyon mo, may suspecha ka dahil sakitin siya So, ikaw ngayon, pwede ka nang magpalaboratorio. Maganda na rin yung discreet ka, but at the same time, aware ka. So, kung ang tingin mo po ninyo, ang inyong relasyon ay sa kapwa, lalaki sa lalaki, o babae sa babae, o lalaki sa isang, ang trabaho niya ay entertainment, o sexual occupation, pwede kang magpa-test po on your own. Dok, may mga nagtatanong lang dito. Halimbawa, di ka naman nakipag-sex doon, no? Hindi ka nag-perform ng sexual activity. Kinis ka daw, nakipaghalikan ka sa taong may AIDS. Pwede ka daw bang mahawa? Unang-una po, hindi nyo makukuha ang AIDS sa pakikipag-shake hands or simpleng beso-beso. Hindi nyo rin po makukuha yan sa pag-upo po ninyo sa public toilet at ito'y nagamit ng iba na nauna sa inyo. Hindi nyo makukuha yan sa paggamit po ninyo ng kubyertos ng tao na nagpositibo, no? Pero kung kayo po ay may open wound at yung kubyertos na yon ay may laway ng taong yon, ay pwede po ngayong pumasok doon sa inyong open wound. May good news, may bad news The good news is, although ang AIDS, ito na yung full-blown, no? Kung saan pwede ka nang tubuan ng komplikasyon, gaya ng cancer mula sa HIV. May gamot na ibinibigay na kung tawagin ay ART, antiretroviral medicine. Dito sa bansa natin, ibinibigay nga yata ito ng libre bilang donasyon, no, sa atin ng WHO. Lumiliit ang tsansa na makahawa yung tao na umiinom na nung ART. Yes. Okay. Ito ay pwedeng iniinom, pwede rin itong iniiniksyon. So, paliit ng paliit yung tsansa niyang makahawa kung siya ay nag-undergo ng medication. However, pwede pa rin siyang magkaroon ng mga opportunistic infection. Pero ito, Dok, itong HIV na to, forever na yan. Hindi ka na ba gagaling sa AIDS? Yun ang problema. Until now, wala pang tunay na gamot sa AIDS. Once you have the full-blown infection, no, may chance ka to still live a normal life. Kaya lang, patuloy pa rin ang pag-inom ng gamot. As long as umiinom ka ng gamot na yon, nakokontrol mo yung viral load. Yung dami ng virus sa iyong katawan, nakokontrol mo yon. But other than that, pwedeng makapag-expose sa katawan mo sa iba pang karamdaman other than HIV. Malaki kasi ang ang complications ng opportunistic infection. Halimbawa, nabanggit ko kanina, tuberculosis. Hindi lang yon. Lahat ng mga infection, pwede kang mahawa mula sa ibang tao. Nahatsingan ka lang, pwede ka nang mahawa kagad, no? Pero pwede ka rin magkaroon ng iba pang karamdaman. Dahil mahina na ngayon yung resistensya mo, pwede ka nang tubuan ng diabetes. Pwede kang tubuan ng mga heart diseases. Malaki ang chance mo na ma-stroke or ma-heart attack. Napakalaki ng chance magkaroon ka ng mga tumor. Isang tumor doon ay tinatawag Kaposis sarcoma. Isang uri ng tumor na tumutubo sa baga. Yun, malaki ang tsansa na. Pero Dok, sa mga ganyan na immunocompromised na sila, gagana pa rin ba sa kanila yung mga vitamins and supplements? Napakahalaga. Yung cellula nila, particular yung tinawag natin kaninang CD4, T lymphocytes, ay napakababa. So napakahalaga na itaas nila ito. And the only way na maitataas ito is for your body to produce it. And your body will produce it
kung mayroong kang building blocks ng mga suplemento na magpapadami ng iyong lymphocytes at yung supplement nga na natural is important for such people. May mga specific na pagkain, Dok, na pampalakas talaga ng defense against viruses? Well, may mga dapat kang iwasan, no? Huwag kang magkakakain ng mga hilaw. Hilaw na itlog, hilaw na karne, o half-cook, hilaw na isda, yung mga paborito natin sa mga Japanese, no? Kasi maaaring mapasukan ka ng mga parasites na hindi mo kayang labanan. And then, ang kakainin mo dapat, yung mga masusustansya, maraming mga prutas, mga gulay, mga properly cooked food. Yan ang mga kakainin mo. So, Dok, itong mga fruits, vegetables, kahit na kumakain tayo ng talagang natural na mga pagkain, okay lang ba na dagdagan ng mga supplementation, vitamins, multivitamins, and the likes, Dok? Ay, very important ito. And for me, no, nireresetahan ko silang ng mga suplemento. And one of that is MX3. No, naniniwala ako na yung suplemento na mataas ang panlaban sa mga impeksyon will help them at least have a sort of normalcy in their lives. So, Dok, itong mga suplemento na ito, kinakailangan pa ba na nakareseta yan? Alam ng doctors nila na magte-take po sila ng mga supplements katulad ng MX3? Actually, ang MX3 hindi kailangan ng reseta, no? So, maganda rin that they are working together with their infectious disease specialist, together with a doctor who practices natural medicine na nagre-reseta nga gaya ng MX3. They can work together para po maiwasan yung pagkakaroon nga nila ng opportunistic infections. Dok, sakaling may mga ano pa sila, ibang katanungan, clarification, follow-up questions, pwede po ba silang mag-PM sa inyo para personal kang maka-reply sa kanila or pwede rin sa hotline number ng MX3? Direct na po kayo, no, pumunta sa website ng MX3, yung www.mx3ph.com. Ngayon, kung ang katanungan po ninyo yung nagsususpecha kayo, may mga katanungan kayo sa mga naging kapartner po ninyo, sige na nga, pwede po ninyo kung hanapin na lang sa messenger. Pangalan ko na lang po hahanapin ninyo, Edwin A, tapos Bien, ang apelyido ko, B-I-E-N. At kahit na tapos na ating yung talakayan, anytime pwede rin kayo mag-iwan ng mensahe sa aking Facebook page. Hanapin nyo lamang po Cheska San Diego Bobadilla. At yung mga hindi natin kayang sagutin, of course, ipapadala natin kay Dr. Bien. Forward din natin sa page naman ng MX3. So, Doc, mensahe para sa ating mga listeners. Alam po ninyo, hindi tayo nananakot, pero ang Department of Health na mismo ang nagtalaga na maging national emergency daw ito. Ibig sabihin, maging aware at concerned, lalong-lalo na yung mga magulang, kasi itong mga Gen Z ay nakatira pa kadalasan sa poder ng magulang nila. So ngayon, alam ko po na kayo po ay nagkakaroon ng mga karelasyon. Yung iba sa inyo nagtatrabaho na, baka mamaya doon sa inyong ka-workmate. Kailangan po maging maingat tayo sa ating katawan because maaaring makontrol yung pag-develop ng HIV na wag maging AIDS. However, the virus will always remain in the body and it can affect yung length ng buhay po natin, pati yung quality of our life. Ingat po tayo. At ang isa sa prevention, yung nabanggit kanina ni Ms. Cheska na pag-inom po ng magagandang suplemento. And as a medical doctor, ang isa sa napipili ko po, MX3 capsule. Available po yan sa leading drugstore na hindi kailangan ng reseta dahil ito po ay all natural. Ayun. At sa usapin ng HIV at AIDS, hindi lang mga doktor sa mga experts na kailangan natin. Kailangan natin ng guidance ng government, guidance ng ating mga magulang, ng ating mga elders, guidance ng ating mga spiritual guides. Para tayo ng ay inyong pastor, ng inyong pari. talagang masubaybayan lalo na po yung ating mga kabataan. So once again, nakasama po natin si Dr. Edwin Bien. Doc, maraming salamat. Magandang gabi at mag-ingat po tayo. Salamat po. Salamat po. At nakasama po natin ang MX3 Natural Supplements. MX3, dito ako believe. Yan po ang tagline na napapakinggan ninyo palagi sa mga commercials, ganun din sa kanilang jingle na pinatutugtog natin sa radyo at sa TV. Maraming salamat sa DMI Philippines, sa DMI family. Yan ang mga kabuuan ng ating naging talakayan sa ating programa. Nakasama po natin Dr. Edwin Bien. Nakasama niyo rin Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2